Sa pumapagpalang araw po sa atin lahat. Salamat po muli sa pribilehiyo, sa pagkakataon, makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos sa ating pong programa, ang Salita ng Kaligtasan. Maraming salamat sa ating pong mga tagapanguna, PBAP Chairman Nel Datur, Pastor Nel Datur, sa ating pong mga technical side, Reverend Pastor Johnny Cor, and Joshua Nicor. Salamat po. At ngayong umagang ito ay binabati ko rin po mga kapatiran natin at mga pastors from different churches na kasama sa atin pong palatuntunan. May the Lord bless us today, and especially mga kapatiran po natin sa Anchor Baptist Church at sa akin pong may bahay na ngayon ay naka-duty sa Pabella Hospital. At ngayong umagang ito, as we were being instructed, ang ating pong topic ngayong linggo ay patungkol po sa kaligtasan or salvation. So yan po yung ating pong magiging topic. Kaya po, buksan na po natin ang ating pong mga Bible sa Luke chapter 17, verse 34 to 36. Sabi po ng Bible, I tell you, in that night, there shall be two men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together. The one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field. The one shall be taken, and the other left. So para lubos natin maintindihan yung ating pong pag-uusapan ngayon, manalangin po muna tayo. Father God of Israel, salamat po sa araw na ito. Thank you, Lord, for this great privilege to be a part of this program. And we pray, Lord, sa aming pong paglinang ng iyong pong mga salita, tulungan kami ng banal na spirito. At kami po ay bigyan po ng enlightenment. Makasumpong po kami ng pagkain ng aming pong kaluluwa. Magpapatibay sa amin, magpapalago bilang mga anak ng Diyos. At patuloy pong magpapalakas sa amin sa paglilingkod sa iyo. Samahan niyo po kami, O Diyos, banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang lahat po ng aming pong tagapagsubaybay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salvation, kaligtasan. Sabi po ng binasa po natin, merong dalawang lalaki sa higaan, ang isa po ay biglang nawala, ang isa ay naiwan. Meron pong dalawang babae gumigiling or nagigiling or nag-grind. Ang isa po ay nawala, ang isa po ay naiwan. Merong dalawang lalaki sa field, ang isa po ay nawala, ang isa po ay naiwan. Ito po ay patungkol po sa kaligtasan ng tao. So, salvation. Ang salvation po ay, when we talk about salvation, ang ibig sabihin po niyan sa Bible is deliverance and rescue or pagpapalaya at pagliligtas ng ating Panginoon. At pag pinag-usapan po ang salvation, dalawang bagay, dalawang word ang hindi po maiiwasang pag-usapan. At ito po yung ating pong pag-uusapan concerning salvation. Una po is death, ang kamatayan. What is death? Sabi po ng dictionary, death is cessation of life or separation. Yan po ang ibig sabihin niya. Ano man pong cause ng death ng tao, ano man pong dahilan, hahantong pa rin tayo sa katotohanan na ang kamatayan ay appointed time. Because in Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, again, pag pinag-usapan ng kaligtasan, hindi po may iwasan pag-usapan natin ang death. And death means separation or cessation of life. And death, at ito pa po ang gusto ko pong i-share po sa inyo, truth about death. Number one,
Death is sure. Ang kamatayan po ay sigurado. Kagaya po ng binasa ko po kanina. Death is sure. It is an appointed time. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, there was a time to be born and a time to die. Minsan tayong ipinanganak, minsan din po tayong makaka-experience ng death, cessation of life, and separation. Because the truth of the matter, when we talk about salvation, we will be talking about death. And death is sure. Ang kamatayan po ay sigurado. Number 2, death is sudden or surprising. Ang kamatayan ay bigla, nakakabigla. Sabi po ng Proverbs chapter 27 verse 1, Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag daw nating ipagyabang yung ating pong bukas, sapagkat hindi natin alam kung ano ang pwedeng ibigay sa atin ng ating pong bukas. And in James chapter 4 verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Ano nga ang inyo pong buhay? Ito ay parang isang usok na minsan nagpapakita at pagdakay nawawala. Death is sudden, biglaan. Kaya nga minsan nakaka-experience tayo na kamusta na si brother or si sister? Hindi mo pa alam? Namatay na siya. Kahapon lang kausap ko. Kahapon lang ay ka-fellowship namin. Bigla na lang namatay. Sapagkat yun po yung reality and truth behind death. It is sure, it is sudden and surprising. Darating siya, nakakabigla, at wala pong pinipiling tao. Malakas, mahina, malaya, bilanggo, mayaman, mahirap. When we talk about salvation, we will be talking about death. And death is sudden. Wala po yung pinipiling tao. Walang pinipiling pagkakataon. Bigla-bigla po yan darating. At hindi mo na pwedeng tanggihan once ang kamatayan ay kumatok sa buhay mo. Number 3, when we talk about salvation, we will be talking about death. First, death is sure. Second, death is surprising, nakakabigla or sudden. Number 3, death is saddening, nakakalungkot. Wala pa po akong nakitang taong namatayan na masaya. Lahat ng nakita kong namatayan, nagluluksa. At the most tragic death a man could ever experience is dying without Christ in his heart as Lord and personal Savior. Yun po yung nakakalungkot na kamatayan. Isang trahedya na ang tao dumating sa kanya ang tiyak, nakakabiglang kamatayan at wala siyang Kristo sa puso niya bilang Panginoon at tagapagligtas. It is saddening, nakakalungkot. So when we talk about salvation, hindi po natin maiiwasan pag-usapan ang kamatayan. Death is sure. Death is surprising or sudden, bigla-bigla. Death is saddening, nakakalungkot. Another thing na pag pinag-usapan natin ang kamatayan, hindi rin natin pwedeng hindi pag-usapan ang deliverance.